Gaano kahalaga ang tubig sa kapaligiran, sa industriya, sa mga tahanan, sa iyo, at higit sa lahat, sa pagpapalay? Ako nga pala si Jovino de Dios, o tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Ka-Jovi. Ako ay nasa Agronomy, Soils and Plant Physiology Division ng PhilRice. At ikinagagalak ko kung makasama ko kayo kahit sa ganitong paraan upang mapag-usapan natin kung papaano maging produktibo ang paggamit ng tubig o patubig sa ating palayan. Nang sa ganon, higit na makuha natin ang pinakamalaking pakinabang sa pagpapalay. Mataas na ani at mataas na kita nga po. Ayon po sa plataforma ng PhilRice na ginagamit na walang iba kundi ang Palay Check, isa ang maayos na pamamahala ng tubig sa palayan ang labis na binibigyang diin dito. Kasi nakasalalay po dito ang halos lahat ng aspeto sa pagpapalay, mula sa pagpaplano, kung papaano at kailan magtanim, hanggang sa pag-aani. Lubos na nakakaapekto ang tubig sa bisa ng mga ginagamit natin sa bukid, gaya ng makinarya, pestisidyo, pataba, at labor o paggawa. Nakakaapekto din ang tubig sa kalidad ng ani hanggang sa presyo nito. Ganyan po kahalaga ang tubig sa pagpapalay, sa agrikultura, sa ekonomiya, at sa atin mismo. Sa Palay Check po ay igagabay tayo kung papaano natin gamitin ang tubig o patubig upang lubos nating mapakinabangan ang lahat ng mabubuting na idudulot dito sa ating palay. Bigyan pansin po natin ang nakikita sa slide. Isa-isip at isagawa ito para sa kapakanan at hinaharap ng ating mga kapuso at kapamilya. Ayon dito sa pamamahala ng tubig sa palayan na nasa Key Check number 6, na iwasan ang labis o kulang na tubig na nakaaapekto sa pagtubo at pagbulas at ani ng palay. Ang tubig ay tumutulong sa pagkuha at ng pataba mula sa lupa. Sumasama ang mga sustansya para sa halaman na galing sa lupa habang ang tubig ay pumapasok sa ugat ng palay. Binibigyan din ng tamang balanse ng tubig ang iba't ibang uri ng sustansya para tama ang sukat nito. Marami ding naitutulong ang tubig sa pag-aaruga ng lupa sa mga mikrobyo na nakatutulong upang laging malusog ang ating lupa. Kapag laging lubog ang lupa sa tubig, nawawala ang oksiheno at may mga sangkap ng lupa ang tumataas ang sukat at nagiging lason sa halaman at ugat nito. May mga sangkap din ang lupa na bumababa ang sukat at nagiging kulang sa halaman.
Ang nakikita nyo sa slide ay mga bagay-bagay na nagtutulong-tulong sa pagbulas at paglago ng halaman tungo sa mataas na kita. Ang tubig na pumapasok sa ugat ay dala ang mga sustansya ng halaman na galing sa lupa. Umaakyat ito sa tangkay papunta sa iba't ibang parte ng halaman. Lumalabas ito sa dahon sa pamamagitan ng estomata o mga butas na natatagpuan sa mga dahon. Habang lumalabas ang tubig sa dahon, lumalamig din ang palay at pumapasok ang carbon dioxide sa dahon na siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng pagkain ng halaman. Dahil dito, maraming sustansyang galing sa lupa ang nagagamit ng halaman kung sapat o tama lamang ang tubig sa pinita. Tubig din kasama ang iba pang sangkap ang nagdadala ng mga pagkain ng halaman mula sa dahon patungo sa iba't ibang parte ng halaman upang ito ay lubos na bumulas. Sa kabilang banda, kapag kapos sa tubig ang lupa, kakaunti din ang masisipsip ng halaman na tubig at sustansya. Liliit ang butas ng mga estomata sa dahon ng palay at magiging kakaunti ang papasok na carbon dioxide dito. Magiging mabagal ang pagbulas at paglaki ng halaman at magiging mababa ang ani. Malaki ang epekto ng tubig sa lahat ng aspeto ng pagpapalayan. Tubig ang dahilan kung bakit nahuhuli sa pagtatanim. Hindi sabay-sabay na pagtatanim, uri ng pagtatanim, uri ng makinaryang ginagamit, uri ng variety, at marami pang iba. Tumutulong din ang tubig sa pagsugpo ng mga damo at buhol sa palayan. Ang nakikita nyo sa slide ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit madaming tubig ang inilalagay ng mga magsasaka sa palayan. At sumosobra pa kaysa sa kailangan. Ito ang mga dapat nating iwasan o isatama. Nang sa ganon, mapapakinabangan natin ng husto ang tubig irigasyon. Makatutulong tayo sa kapwa at sa pag-aalaga ng ating kapaligiran o kalikasan. Lagi po nating tandaan ang bawat tubig na lumabas sa ating pinita, kahit sa paanong paraan at panahon, ay may dalang sustansya mula sa lupa papunta sa kung saan. Kung mas marami kang ipinasok na tubig sa pinita na hindi naman kailangan, mas maraming lalabas kasama ang mga sustansya sa lupa. Lahat ng pataba na mapupunta sa ilog at hangin ay magiging polusyon na nakakasira sa ating kapaligiran. Kaya dapat natin tandaan ang mga epekto ng hindi tamang paggamit ng tubig, tulad ng pagpapanatiling bukas ang tilapil kahit tapos ng umani. Hindi pagsunod sa tamang schedule ng pagpapatubig. Hindi gumamit ng paligi sa pagpapatubig. Tuloy-tuloy na pagpapatubig at bukas ang tilapil habang may ulan.
Naaanod kasi ang mga pataba palabas ng ating pinitak kapag ganito ang ating gagawin. Ito ay ilan lamang sa mga dapat nating tandaan. Mataas na gastusin sa pagpapatayo at pag-aalaga ng sistemang irigasyon. Iba-iba ang haba at panahon ng tag-ulan at iba't ibang lugar. Dami ng tubig na nagagamit ng palayan. Halimbawa, sa isang pangkaraniwang magsasaka, umaabot sa 4,000 litro na tubig ang inilalagay niya kada makapag-produce siya ng 1 kilong palay. Pero kung maayos at tama ang pagsasagawa o paggamit ng tubig, umaabot lamang sa 2,600 na litro ang magagamit kada kilo ng palay. Kaya kung titingnan po natin ang ipinapakita ng slide, maaari po nating babaan ang dami ng tubig na inilalagay natin sa palayan na hindi mababawasan ang ani. Mas mapapakinabangan ng mas maraming magsasaka ang sistemang irigasyon natin. Mapapataas din natin ang epekto ng pataba at magiging kakaunti ang nasasayang. Dahilan upang maging kakaunti ang polusyon at makatutulong sa pagtayo sa kapaligiran o kalikasan. Sa taong 2025, itinataya po na 15 hanggang 20 milyong hektarya na tubigang bukid sa buong mundo ang makakaranas ng kakulangan sa tubig. Sa makatuwid, ang problema sa tubig ay hindi lang po sa Pilipinas nararanasan. Ito ay nagaganap sa buong daigdig. Nagiging kakaunting tubig ang nagagamit natin sa agrikultura habang dumadami naman ang pangangailangan natin sa pagkain. Malaking hamon ito sa ating mga magsasaka at ibang sangay ng agrikultura kung papaano natin mapataas ang ani at kita habang limitado ang ating mga ginagamit na kasangkapan at puhunan. Dalawa po ang ating asignatura sa pamamahala ng tubig. Una, kapag ang tubig o pinagkukunan ng tubig ay sagana. Pangalawa, kapag hindi sapat o kulang ang pinagkukunan ng tubig. Dito naman ay mayroon akong ibang module na napapatungkol sa lugar at oras na hindi sapat ang pinagkukunan ng tubig. Ito ay ang teknolohiyang controlled irrigation o kontroladong pagpapatubig. Isa itong isang oras ulit na lecture upang lubos nating maunawaan kung papaano natin magamit ng mas matipid ang ating tubig. Sa ngayon, ang ating tinatalakay ay tungkol sa lugar at oras na ang pinagkukunan ng tubig ay sagana. Ayon dito sa palay check, naiwasan ang labis na tubig o kakulangan nito na nagdulot ng epekto sa pagtubo at pagbulas ng ani. Sa paggamit ng palay check, ay may mga pamamaraan tayo upang ma-assess o masuri kung tayo ay sumusunod sa check. Ito ay nahahati sa vegetating phase o yugto na kapag ang halaman ay bumubulas at
ang reproductive phase o ang yugto na kung ang halaman ay namumunga na. Sa vegetative phase o yugto ng pagbubulas, siguraduhin walang sintomas na nahihirapang bumulas at ng mga sakit na sanhi ng labis na tubig. Ito ay mababang bilang ng suhi o mas kakaunti pa sa 10 ang suhi kada tundos. Nagkakaroon din ng matingkad ang kulay na ugat. Dapat ay mapusyaw. Maigsi ang mga ito at maraming puwang na tundos. Ang labis na tubig ay mahigit sa 5 sentimetro ang lalim sa loob ng 7 araw o higit pa. Kung tama ang pagpapatubig, mas maraming suhi ang lalabas dahil mabilis at malakas ang bisa ng pataba at nagkakaroon ng magandang balanse sa sustansya ng lupa at kalagayan ng mikrobyo sa lupa na siyang tumutulong na masipsip ng halaman ang pataba sa tamang panahon. Malulusog din ang mga ugat dahil hindi nalalason ng organic acids at iba pang sangkap na nabulok sa lupa. Wala o kaunti ang mga puwang na tundos dahil hindi ito inatake ng bukol. Karagdagang pong assessment sa vegetative phase o yugto ng pagbulas ay walang sintomas na nagkukulang sa tubig. Ito ay ang pagbilot ng dahon sa tanghaling tapat o tuwing mainit ang panahon, pagkatuyo sa bandang dulo ng dahon, matagalan at malalim na bitak ng lupa. Ito ay mahigit sa 3 araw na nananatiling may bitak at ang lalim ay mahigit sa 15 sentimetro. O kaya'y pagkabansot, o kaya'y mas kukunti pa sa 10 ang suwi kada tundos. Kung masyado pong tuyo ang lupa habang sa yugto ng pagbubulas, nahihirapang masipsip ang tubig ng mga ugat. Nagbibilot ang mga dahon at nagsasara ang ilang stomata. Babagal ang pagpasok ng pataba at carbon dioxide sa halaman. Tataas ang temperatura nito at maging mabagal ang paglaki. Kung matagal, ang halaman ay maaaring mamamatay. Dadako po naman tayo sa assessment o pagsusuri sa panahon mula sa paglilihi hanggang sa paglalaman ng palay. Ito ay siguraduhin walang sintomas na kulang ang tubig sa halaman. Katulad ng sa vegetative phase, pagbilot din ng dahon, pagkatuyo sa dulo ng dahon. At ang naiiba po dito ay kapag ang kakulangan sa tubig ay magaganap habang ito ay sumasapaw, may mga uhay na hindi lubusang makakalabas. At ang pinakamahalaga po dito ay maaaring maraming bunga ng palay na walang laman dahil hindi nagkaroon ng fertilization o kaya yung paglipat ng similya ng lalaki sa babaeng bulaklak ng palay. Ito ay
dahilan kung bakit hindi nagkakalaman yung mga butil. Kung kapos sa tubig ang palay habang naglilihi at namumulaklak, kakaunti ang magiging butil. Pangit ang pag-uhay at mababa ang ani at kalidad nito. Ang nakikita po natin sa slide ay ang rekomendasyon sa paggamit ng palay jet number 6. Ito ay napapatungkol sa lalim ng pagpapatubig mula taniman hanggang anihan. Ipinapakita sa graph na kapag bagong tanim, ang lalim ng pagpapatubig ay dapat nasa 2 hanggang 3 sentimetro lamang. Pero pagkaraan ng 3 araw o pagkaraan ng 14 na araw ay maaari na tayong magpatubig ng mas malalim o kaya'y hanggang 5 sentimetro kada pagpapatubig. Ngunit sa panahon ng pamumulaklak, dapat ay laging may tubig ang ating pinita. Ito ay mga 5 hanggang 10 araw, depende sa variety. Pagkatapos pong mamulaklak, ay maaari naman natin ituloy ang pagpapatubig ng 5 sentimetro kapag halos wala ng tubig sa pinita. Bago naman umani, ay itigil na natin ang pagpapatubig. Ito ay mga 1 hanggang 2 linggo bago umani. Sa makatuwid, pagkatanim ng palay, hayaang maging sanap-sanap ito hanggang 2 araw. Sa pangatlong araw, magpatubig ng 2 hanggang 3 sentimetrong lalim hanggang sa 14 na araw. Mula sa pang-15 araw, magpatubig ng 15 sentimetrong lalim kapag naging sanap-sanap na lamang ang tubig sa pinita. Maaaring hayaang mawalan ng tubig ang ibabaw ng lupa ng mga 2 o 3 araw kung hindi naman dinadabo at hindi naman nagpapataba. Upang mapabilis at mapadami ang mga suhi. Sa pamumulaklak at paglalagay ng abono, siguraduhing may 5 sentimetrong lalim ng tubig ang pinita. Tandaan po natin, dapat hindi kapos sa tubig ang palay tuwing maglalagay ng pataba, tuwing maglilihi, tuwing namumulaklak at hanggang sa naglalaman ito. Bilang karagdagang rekomendasyon upang makamit ang check number 6, kung may kakulangan sa pinagkukunan ng tubig ang inyong lugar, gumamit ng controlled irrigation. Ito yung nabanggit ko kanina na isa kong module na kung saan ay napag-uusapan natin ito ng mga 1 oras. O kaya ay abangan na lang ninyo ang susunod na lecture kapag nasa water saving techniques na tayo. Pangalawa ay itigil ang pagpapatubig 1 hanggang 2 linggo bago umani. Ito ay gagawin na 1 linggo kapag ang lupa ay galas o kaya'y tuwing tag-init na pag-aani o pagtatanim. Gawin naman na 2 linggo bago umani kapag ang lupa ay lagkitin o kaya'y tuwing tag-ulan.
Natapos na po natin kung paano natin i-assess o suriin kung tayo ay sumusunod nga ba sa tamang pamamaraan ng paggamit ng tubig na itinatadhana ng palay check. Dito naman ay pag-uusapan natin o kaya'y titingnan natin ano-ano ba ang mga pakinabang kapag tama ang paggamit natin ng tubig. Una, nagiging malusog ang ating mga punla, mabilis bumulas ang ating mga halaman, at maganda ang tindig. Tumutulong sa pagsugpo ng damo ang tamang pagpapatubig. Ang tamang pagsugpo ng damo gamit ang tubig ay hindi dahil sa dami ng tubig ang inilalagay natin, kundi sa panahon o pamamaraan paano natin inilagay o ginamit ang tubig. Tumutulong ito sa pagsugpo ng kuhol. Ang tamang pagpapatubig ay nakakatulong sa pagsugpo ng kuhol. Hindi madaling dumapa ang palay dahil sa hindi natin hinahayaang laging may tubig ang pinitak o puno ng palay ay nagiging matigas ang mga puno ng palay at may laban sa lodging o pagdapa ang palay. Maganda ang pagtubo ng binhi. Ito ay kitang-kita kapag tayo ay nagsasabog tanim. Halimbawa, sa pagkasabog natin ng binhi sa bukid, ay hinahayaan nating mawala ang tubig sa ating pinitak o walang maging standing water. At kapag may mga lugar sa pinitak na hindi natin gaanong napatuyuan, pagkasabog natin ng mga 2 o 3 araw na hindi naman nagiging tuyo, nakikita natin na hindi tumutubo o namamatay yung mga binhi na ating isinabog dahil sa kawalan ng hangin o oksiheno na kailangan ng tumutubong palay upang gumanda ang kanyang ugat at magkaroon ng dahon. Nababawasan din ang gastusin sa irigasyon, lalong-lalo na doon sa mga bukid na gumagamit ng bombang patubig. At epektibo ang pagkuha ng mga sustansya mula sa lupa patungong halaman kapag tama ang paggamit ng tubig. Maliban dito, binabalanse din ng tamang pagpapatubig ang dami ng bawat sustansya na nasa lupa na kinakailangan ng halaman. Kapag tama din ang ating pagpapatubig, ay naiiwasan o nababawasan po natin ang mga patabang naanod mula sa ating mga pinitak papunta kung saan, halimbawa sa ilog o kaya'y sa hangin. O kaya'y nakakatulong ang tamang pagpapatubig sa paggamit ng mga pestisidyo. Kasi po, lahat ng pestisidyo, maging insecticide o herbicide, ay mayroong rekomendasyon. Yung manufacturer nito, sinasabi nila, okay, sinasaad nila kung ano ang lagay ng tubig kapag ito ay iyong ilalagay sa pinita. At nararapat lang po natin na sundin kung ano ang isinasaad ng gumawa ng pestisidyo o kaya'y herbicide o kaya'y kahit na anong chemical na inilalagay natin sa tubig, sa palayan. Kung susumahin po natin ang ating napag-usapan dito sa topic na to, sa key check number 6, ano ba ang mga dapat nating gawin? Ano ba ang dapat na andyan upang makamit natin yung check? Ito ay maayos na pilapil, dapat pantay ang pinitak bago magtanim, tama ang panahon at lalim tuwing tayo ay magpatubig,
o kaya'y dapat gumagana ang ating mga kanal, maging ito irrigation canal o kaya'y drainage canal. Kapag nagawa po natin yan, ito ang maging resulta. Naiwasan natin ang hindi magandang dulot ng maling pagpapatubig. At ito ay magbubunga ng mataas na ani, maganda ang kalidad na ani, mataas ang pakinabang sa puhunan, at hindi po nakakasira sa kalikasan na siyang pinaka-importante sa lahat. Muli po, sa sistemang palay check na siyang ginagamit ng PhilRice sa ngayon, sa key check number 6, sa pamamahala ng tubig sa palayan, dapat po nating tandaan, dapat naiwasan natin ang labis o kulang na tubig na nakakaapekto sa pagtubo, pagbulas, at lubhang nakakaapekto rin sa ani ng palay. Upang lubos po natin maunawaan kung ano yung ating pinag-usapan sa session na ito, ay magbabalik aral po tayo. Ano ang assessment para sa Q-check number 6? Ito ay nagkakahalaga ng 10 puntos. Dalawa po ito na may puntos na tig-5. Subukan po natin ang ating natutunan. Isulat po ninyo sa papel ang inyong sagot at mamaya ay titingnan ninyo kung tama ang napag-aralan, ang napulot ninyo na mga kaalaman dito sa ating sesyon. Tapos na po ba kayo? Ang una po ay walang sintomas na nagkulang sa tubig ang halamang palay. Nakuha po ba ninyo yon? Pangalawa po, walang sintomas na naging sobra sa tubig ang bukid at halamang palay. Nakuha rin po ba ninyo yan? Nakasampung puntos po ba kayo? Pangalawa po sa ating quick review. Ano-ano ang mga dapat gawin upang makamit ang key check number 6? Ito po ay nagkakahalaga ng 20 puntos. Marami po ito. Kumuha na po kayo ng inyong mga papel at magsimula na kayong sumagot upang mamaya pag inilabas ko ang kasagutan ay makikita nyo kung talagang mayroon ba kayong natutunan sa session po natin ito. Tapos na po ba kayo? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ito na po yung mga kasagutan upang inyong maverifika kung tama ang mga isinagot ninyo. Una, lagyan ng 2 hanggang 3 sentimetrong lalim ng tubig 3 hanggang 14 na araw pagkatapos ng tanim. Pangalawa po, lagyan ng 5 sentimetrong lalim kada magpatubig. Pangatlo, panatilihing may tubig mula
pagbubuntis hanggang pamumulaklak. Pang-apat, itigil ang pagpapatubig 1 hanggang 2 linggo bago umani. Ilan po ba ang nakuha ninyong kasagutang tama? Muli po, lubos kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang maipamahagi namin ang ating kaalaman o kaya resulta ng aming pananaliksik dito sa PhilRise. Ang amin pong division, yung Agronomy, Soils and Plant Physiology Division, ay handa po sa lahat ng inyong mga katanungan sa susunod pang mga araw at sa mga sumusunod na pagkakataon. Maaari po kaming sumagot sa mga katanungan sa PhilRise Text Center na nasa slide. Pwede po kayong pumunta sa aming website o kaya mag-email. Sa muli po, maraming salamat.